Welcome po sa inyong lahat. Pasensya na po yung pagkakulang. Nagkasaan na po kayo? Pasig! Kabataan. Pasig! So, welcome po sa inyo. Siguro po ang iba sa inyo. Ngayon lang nakarating dito. Ano ho? Ito po yung simbahan. Ang isa sa pinakamalaking simbahan, hindi lamang sa probinsya ng Batangas, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa buong Asia. Ang Minor Basilica of St. Martin of Tours. Hindi po ito ang unang simbahan. May unang simbahan na natatag doon po sa Balaod, sa may doon po sa mga naapektuhan ng bagyo ngayon. At yun po ay tinatag ng 1572. Pagkatapos po, sinira po yung mga Moro noong 1575. Kaya naisip ko na itayo uli sa San Nicolas sa may Bonbon Lake. Itinayo po ni Father Diego Espina. Pero nawasak din po ang simbahan sa San Nicolas. At ngayon po kung sakaling kayo makapapunta doon, makikita po ang ruins ng St. Martin Church sa San Nicolas. Nandoon pa po yung kabayo, nandoon po yung mga parte. Pero, nagkaroon po ng sunod-sunod na pagputok ng bulkan. 5 buwan po yung walang pahinga. Kung saan ang pahinga lang yung konti. Nagkasunod-sunod ang pagputok ng bulkan at yun ay nawasak. Kaya po napagkasunduan na humanap ng isang lugar na mataas, safe, kung pumutok man ang bulkan o anuman, ay maligtas. At ito po ang pangatlong simbahan ng Taal, pangatlong simbahan ni San Martin. Nakatayo po dito, kita niyo naman ang ganda ng pagkakatayo. Elevated siya, mataas. At ang ganda po ng kanyang istruktura. Ito po ay sinimulang gawin noong 1856 at natapos po noong 1878. Ang simbahan ito po ay may taas ng 75 metro at may lapad na 45 metro. Sabi nga, ito ang pinakamalaking simbahan sa Pilipinas and one of the oldest churches in the Philippines. Dahil po sa yaman ng kasaysayan ng simbahan at yaman ng kasaysayan ng Taal, ang ganda po nito ang istruktura, ito po ay naging Basilica Minor noong October 22, 1948 sa kahilingan po ni Bishop Alfredo Garzosa. Ang patrón po ng aming simbahan ay si San Martin ng Tours. Si San Martin po bilang Guerrero, wala po siya ngayon kasi nagdadalaw barangay po, malapit na po ang kanyang kapistahan. At ang aming pong ginagawa, pagkakatapos ng misa at novena, pumupunta sa barangay si San Martin. Pero meron po kami isang imahe pa, pero hindi po yun ang aktual na imahe yun po, yung nasa dulo, yung may kabayo. At si San Martin bilang obispo. Kasi po si San Martin hindi lamang sundalo. Siya po ay naging obispo. Siya po ay dating catechumen o dati po siyang pagano naghahanda para maging isang binyagan. Kaya po, noon po hindi agad binyagan ang mga bata o may kahit sapat na gulang, nagkakaroon pa ng mga katisismo. Na siya din po naman namin ginagawa ngayon dito sa aming basilika. Kaya po ako medyo nanay ng konti. Nagpapa-interview pa po ako ng adult baptism. Yung ginagawa guys ko. Kaya hindi po ako ng paumanhin kung kayo man ang naghintay. Siya po ay naging sundalo sa edad na 15.
Pero nag-umpisa po siyang mag-aral ng katesismo sa edad na 10 taong gulang. Ang kanya pong magulang ay pagano. Ang kanyang tatay ay isang sundalong Romano. Kaya ano pong i-expect natin sa anak? Di ba magiging sundalo din? Kaya si Martin po sa San Martin ay naging isang sundalo. Bilang isang sundalo, nandoon din po ang kanyang pagnanais na maging isang binyagan. Kaya naisipan po niyang tumiwalag sa pagkasundalo at magpabinyag. Pero kung bago siya tumiwalag, siya po ay nakusahan ng kanyang mga kasama na siya daw po ay isang duwag. Pero sabi po ni Martin, hindi ako duwag. Sa katunayan sa ating laban ngayon, di ba po nung una sa kupal ng mga bansa, Sa katunayan sa ating laban ngayon, ako ang mangunguna. Pero hindi ako magdadala ng sandata. Ang dala ni Martin ay krus. Sa kanyang pakikipaglaban, ang dala niya ay krus. At nalupi ang kanilang mga kaaway. At bago siya tumiwalag, nung siya ay sundalo, pauwi sa kanilang lugar, noon ay malamig ang panahon ng taglamig. May nadaanan siyang isang magandang pulubi. Hindi nga po siguro yung makikita ang imahen, kasi nga wala isang pulubing dinaw na dinaw. Wala siyang maibigay na pera, dahil wala siyang dala. Wala siyang maibigay na pagkain. Kaya inisip niya kung ano kaya yung pangangailangan ng pulubi. At dahil sa lamig ng panahon, naisip niya na kailangan ng pulubi ang pangpawi ng lamig. At naisipan niya na hatiin ang kanyang balabal. Hinati niya ang kanyang Ito si Georgiema. At ibinigay niya sa pulubi. Yun po ang naging tatak ni San Martin, ang kanyang pagiging maawain, ang kanyang pagiging mapagbigay, ang kanyang pagtulong sa nangangailangan. Kaya hinati po niya ang kanyang balabal at ibinigay sa pulubi. Pagkatapos po niya makauwi ng bahay, siya po ay nakatulog at siya ay nanaginip. At nakita niya sa kanyang panaginip si Jesus kasama ang mga anghel. At suot-suot yung balabal na ibinigay niya sa pulubi. Kaya naisip niya na ang pulubi palang kanyang tunilungan ay walang iba kundi si Jesus. At sabi po ng mga anghel, Panginoon, saan ang galing ang balabal mo? Sabi po ng Jesus, ito ay galing sa alipin kong si Martin. So yung pagtulong po ni Martin na-appreciate ng Diyos. Hindi natin alam, hindi niya alam na ang kanya palang tinulungan ay ang Panginoon. Kaya po yun ang iniwan niya, lalo na sa aming mga taga-taal, na kailangan tumulong sa nangangailangan. Malay po natin, ang ating binibigyan ng tulong ay walang iba kundi si Jesus. Kaya po si Martin noon, siya po'y nag-aral at naging pari. Siya po ay isang monghe. At sa kanyang pagiging pari, siya ay inihalal para maging budismo. At nagtayo siya ng mga monasteryo. Siya po ang nanguna, siya po ang tumulong sa kapwa niya mga monghe. At ang po si Martin, nakagawa po siya ng mga himala. Ano-ano po yun? Una, binuhay niya ang 3 patay. Ikalawa, pinagaling niya ang may sakit na ketong sa pamamagitan ng pagyakap sa taong ito. Alam naman po natin noong una na ang ketong ay itinuturing na marumi. Ang may sakit na ketong itinuturing na makasalanan. Kaya po lumalayo sa kanilang tao. Pero si Martin, niyakap niya ang isang ketongin. Kaya siya ay gumaling.
sa bibig. Yun po ang ilan sa mga himala ni San Martin. At dito po sa bayan ng Taal, ang bayang minamahal ni San Martin, ang bayang nagmamahal kay San Martin, napakarami din pong himala ang kanyang ginawa. Unang-una ayon po sa matatanda, noong panahon ng Hapon, kapag may narinig kang kabayo, nagpapatakbo siya ng kabayo sa umaga. Pag narinig mo may tumatakbo kabayo, sumunod ka na. Kasi yung daan, yung landas na tinatahak niya, landas ng kaligtasan. Ang mga tao kung sumusunod sa kanya ay naliligtas sa kalupitan ng mga Hapones. Kaya, yun po ang pagkalingan niya, hindi niya pinababayaan ang mga tao. Kapag may sakuna po dito, may bagyo, pumuputok ang vulkan. Si San Martin po ay nakikita ng mga tao sa himpapawid. Iwinawasiwas ang kanyang espada bilang pagsangga sa mga umos sa putok ng vulkan. Kaya po kahit pumuputok ang vulkan, ang mga taga-Taal po ay ligtas. Ganun po niya kamahal ang mga mamamayan ng Taal, ang mananampalataya ng Taal. Kapag din po dumadaan ang bagyo, naroon din po siya nakikita sa himpapawid. At noon nga po, noong sunod-sunod ang lindol dito, nakita rin siya sa harap ng simbahan, nakasakay sa kabayo. Ibig sabihin, inililigtas ang mga mananampalataya ng Taal. At bilang patunay din po na mahal ng taga-Taal si San Martin, noon pong 2010, yung pong aming Pura Paroho, inorganize po niya na ang mga taga-barangay sa kapistahan ni San Martin sa prosesyon ay sumama. At talaga po namang nakakapanilig balahibo, nakakatouch. Bakit? Sa dami po ng sumamang mananampalataya, sa lahat ng mga barangays at mga religious organizations ng Taal, yung pong prosesyon, narito pa po ang huli, hindi pa po nakakalayo, nandito na po ang una. At ang tao po, sabi nga ng matatanda ng iba, hindi mahulugang karayon. Punong-puno po, kaya po, nakakapaluha po, nakakatouch po. Ganun po namin kamahal sa San Martin. At minsan po, parang kami sinusubukan, nag-procession po kapistahan niya. At ang kapistahan nga po niya ay sa November 11. Sa Monday po, piyesta dito ng aming parokya. Inaanyayahan po namin kayo. At noon po ay nagpo-prosesyon, umulan ng pagkalakas-lakas. Bumaha sa mga daan. Pero alam niyo po, wala pong mananampalataya ang sumilong o umalis sa prosesyon. Dire-diretso po sila kahit po anong lakas ng ulan. At anong himala, pagpasok sa pintuan para sa urong ng prosesyon, bigla pong tumila ang ulan. Lahat po kami kasama sa prosesyon, lahat ay basa. Wala pong sumilong. Dahil gano'n na lang ang kalaki ang pananampalataya nila kay San Martin. Napakarami pa pong mga himala. At siguro po itinuturing na po namin na himala na rin itong nagdaang bagyo. Siguro po sa hinabahaba ng panahon, ngayon lang naranasan ng Batangas ang magkaroon ng malakas na bagyo, malaking sakuna at malaking pinsala. Lagi pong safe ang Batangas sa mga bagyo. Pero ngayon po, nagkaroon ng matinding kalamidad. Binaha, nagkaroon ng landslide, maraming buhay ang nabuwis. Maraming kabuhayan ang napinsala. Pero nung nakita po namin si San Martin, yung kung nandoon
doon sa unahan. Nakita po ba niyo yun? Doon sa banda doon, sira po siya. Natumba po siya. At ang sabi ng mga tao, siguro po sa pagharang ni San Martin sa malakas na hangin, 2 days naman po kami binayo ng hangin at ulan. Sa pagharang niya, siya ay napagna, hindi na niya nakayanan, kaya nasira po ang kanyang imahe. Sa tagal-tagal na po noon, hindi po yun nasisira kahit anong lakas. Ibig sabihin, ipinagsanggalan kami ni San Martin sa lakas ng unos, sa lakas ng bagyo, sa lakas ng hangin. Palakpakan po natin si San Martin. At siguro naman patunay sa inyo na walang masyadong napinsala sa bayan ng Taal. Kahit po anong lakas ng unos. Dahil nandyan po ang aming patron si San Martin na patuloy na nangangalaga sa amin. Kasama rin po ang aming imahe ng mahal na Birhen ng Kaysasay. Nandito po sa side na ito. Siya po ang ina ng aming archdiocese. Sabi nga namin, may combined force ng dalawa. Sila po ang nagtutulong para iligtas ang Taal, para pangalagaan ang Taal. Ang mahal na Birhen po ng Kaysasay ay 6 na pulgada. Yan po lang ay may damit. Nahuli po siya ng isang mangingisda sa Juan Maningkad sa Lawa ng Taal. Noon po yung, siguro po pupunta kayo sa Shrine of Our Lady of Kaysasay. Pupunta ba kayo doon? Doon po sa lugar na yun, nahuli ang mahal na Birhen ng Kaysasay ng isang mangingisdang Egypt. At siya ay nilagang doon at siya po'y mapaghimala din. Noon pong una, nawawala daw po ang mahal na Birhen sa gabi. Nakikita na lang na may mga bakas ng putik sa umaga. Sa umaga siya bumabalik. At yung nangangalaga sa kanya, hinahanap lagi siya, pero marami siyang napagaling na may sakit. At pagpunta po niyo doon sa Our Lady of Kaysasay Shrine, meron po doon Santa Lucia Well. Yung po yung balon na may nagpapagaling na tubig. Ang iba po'y naliligo, ang iba po ay iniinom. At yun po'y pinaniniwalaan, proven din po ng iba na nakapagpapagaling sa mga may karamdaman. Ang mahal na Birhen ng Kaysasay daw po, kaya naging Kaysasay ang kanyang pangalan, tuwing siya'y umaalis, ay kasama niya ang ibon na kasay-kasay, yung kingfisher, yung kulay blue, na may mahabang tuka. Alam niyo po ba yun? Kingfisher. Ay di, ang pangalan po noon ay kasay-kasay. Kaya po, hindi po masabi ng diretso, nasabi na ang pangalan niya ginawang Kaysasay. Kaya siya po ang mahal na Birhen ng Kaysasay, ang reyna at patroness ng Archdiocese of Lipa. Sila po ang magkatulong na nangangalaga sa aming parokya, sa mga mamamayan ng Taal, na simulat sa pool, hindi kami pinababayaan. Kaya napakalaki po ng aming utang na loob, napakalaki ng aming pasasalamat sa aming mahal na patron. At ako po ang isang patunay. Sa kabila po ng madami kong karamdaman, napakarami po kong karamdaman. Sabi nga nila, hindi daw po halata. Pero minsan po ay naatake din. Binibigyan ko po ng chance ang mabuhay. Pinagkakalooban ko po. Dahil sa kanila ko na po sa Panginoon, sa kanila ko inaasa ang aking buhay. Laging pong ini-offer ko sa kanila ang aking buhay at ang aking kalusugan. Kaya minsan ako'y humihingal, minsan kasi marami po akong sakit. Pero patuloy pa rin naglilingkod bilang isang katekista ng parokya ni San Martin. Excuse me po. At siguro po kung kayo pupunta dito sa aming makasaysayang bayan, sa
Sa may palengke po, marami po kayong mabibiling pasalubong. Pinurungot pa, no? Meron po kaming napaka-famous na tapang taal. Longganisang taal. Sinaing na tuling